Thank you so much, Sir Carlos, kuya, or ay, Sir hindi magkaedad lang pala Carlos. tayo. Magkakaedad lang tayo. Oo, sino Oo. kuya? Hindi. So, Okay, hi, ready kayo? I'm Casey. I'm Danny. And I'm Cindy. So, we're from Okay. TIP Manila, fifth year architecture student. Ayan. Okay. Bali, bago tayo mag-start, kuya, ano yung gusto mong itawag namin sa'yo? Bali, kuya, Mr. Paran, Pogi na lang. Charot Pogi! lang. Carlos na lang. Carlos. Carlos. Ah, Ayan, sige. So, yun. Carlos, so first of all, we would like to thank you for being with us today. ay, Actually, kaya, welcome. kaya kami napili namin because it's for our midterm project talaga. But at the same time, we're Ah. looking forward to learn something about business management. And for our Mm, startup, konting warm up lang sa questions natin for tonight before we dig in more sa mga business stuff. So, can you give us background about your business? What type of business do you do? Ganun. Ano yung business mo? Ayan. Actually, dalawa sila eh. Owner ako ng Plates One, then one of the co-founder din ako ng Plate Sign. So, actually, ang una talaga niyan is yung Plate Sign. Yung Plate Sign kasi, ang kinikater talaga niya is mostly wall decor. Then yung Plates One naman is wall decor din, pero ang kinikater niya is temporary plates for vehicle. Nag-start yan way back pa kasi yung brother ko, graphic artist siya. Then yung family kasi namin is nagawa talaga kami ng mga plaka like house plate, car plate, or motor plate. Yan. Lahat yan ginagawa namin. Then one time, naisip nga ng brother ko na gamitin yung plaka pang wall decors. So ginawa niya, yung mga pictures, transfer niya sa plaka, tapos dinikit namin sa wall. So nagandahan naman kami sa outcome. Kasi nga, hindi siya nasisira kasi bakal, tapos laminated pa. Then hindi siya nababasa, hindi siya nadudumihan, punas-punas lang. At higit sa lahat, hindi mo na kailangan mag-drill pa ng mga hole sa dingding para lang magkaroon ka ng wall decor. So ayun, hindi siya madali masira. Kumbaga punas-punas lang, ganun-ganun. Then, sabi ko, bakit hindi natin pagkakitaan? So ang ginawa namin nung una is kumontak kami ng mga social media influencer para i-endorse yung ginawa namin. And then gumawa kami ng page, na maayos na page para mag-start kami. Then simula nun, tuloy-tuloy na siya until now. Then nanganak siya, ito na yung Plates One naman. Ginawa ko siya since nasa plate industry kami. Sabi ko, what if gumawa kami ng mga temporary plates ng mga vehicle, mga ganyan. Kasi pinoproblema kasi sa bansa natin ngayon yan, lalo na yung mga motorista ngayon, 'di ba? Hinuhuli sila sa kalsada pag walang plaka. So nagtanong-tanong ako ngayon, if pwede bang gumawa ng mga temporary plates, ganito ganyan, etc. So pwede naman siya. So ayun, doon kami nag-start. Bali, ilang years nyo na siya ginagawa, yung ganyang business? Yung plate sign, 8 years na siya. Then ayun kasi yung pioneer, yung plate sign eh. Then yung plates one naman, 5 years ago ko siya nung ginawa ko. Ano, Carlos, like, sarili niyong idea yun. Paano kayo nag-come up with the idea of pasukin yung ganung business industry? Aside from doon sa nakwento niyo regarding doon sa mga plates. Like, nag-start Ano ba is siya sa or may inspiration kayo for that? Actually, wala siyang ang inspiration niya kasi, 'di ba alam mo yung nakikita natin usually sa mga bar, sa mga coffee shop, yung mga, nakadikit na plaka. Pero ang ginagawa nila kasi dinidrill pa nila, 'di ba, ta's nagbubutas pa sila ng kung ano-ano. So, nag-isip kami ngayon ng way para hindi na siya maging gano'n. Kumbaga, ang itsura niya kasi kung nakikita niyo siya, kung nakita niyo na yung product namin, ang itsura niya kasi para siyang isang malaking picture frame na puzzle na hiwa-hiwalay siya ta's dinidikit-dikit mo lang. Ayun. Oo. Nakita ko dati yung post mo nun, yung kay Kong. 'Di ba nag-ano ka rin ng Ah, service kay Kong? Yung mm. nag-start pa lang kasi si Kong ng vlog, 'di ba yung sa bahay niya pa lang dati wala pang mga nun, Team Oo, Payaman. Dun sa una nilang bahay talaga, 'di ba may picture siya dun na mm. sila may gawa nun, Actually 'di ba? Kayo na may sila yung unang ano, eh, sila yung unang usually ang ano namin is 1 week lang. 1 week namin ginagawa yun. Kasi ano kami, eh, mas production kami. So, buo yung ano namin, kumbaga sinasabay-sabay namin yung mga order ng client. Kunyari, may order ng Monday to Friday, then Saturday namin i-start gawin, then the next week Monday, dun kami magre-repack, mag-aayos ng mga order, then Tuesday naman, dun naman yung shipping namin para sabay-sabay. Kumbaga may sistema yung mga ginagawa namin. So, what is your management style po? And to maintain your quality of service, since yun yung nagiging dahilan kung bakit babalik-balikan kayo ng mga clients. Hmm. Management style. Actually, yung sa Platesan nga, 'di ba kini-cater namin is yung wall decor. So katulad nga ng sinabi ko kanina, humanap kami ng mga social media influencer para endorse yung product namin. Kasi hindi pa siya kilala, eh. Kaya kailangan namin ng mga kilalang tao para ma-endorse yung product namin sa ibang tao. Same sa Plates One. Pero sa Plates One kasi, ang ginawa ko diyan, ay sabihin ko ba? Actually 'di na siya secret, eh. Madaming gumagawa nito. For example, ginagawa din 'to ng Jollibee, yung ginagawa ko. Kasi kinuha ko lang sa Jollibee yung strategy na 'to, yung namin ngayon.
Yung strategy na yun, ano, nakalimutan ko na yung tawag dun sa strategy na yun, pero may tawag talaga dun. Wait lang, iniisip ko. Hindi, explain ko na lang. Sige So, ang lang, kuya. ginagawa ko kasi is kumukuha ko ng mga reseller, then pinapagawa ko sila ng sarili na lang business name and sarili na lang page. So, people will think na magkakaiba kami. Kasi iba-ibang page and iba-ibang name. Tapos totally, wala kang idea na kung kanino yan, kung saan galing yan. Yan. Tapos, what I mean by page ay yung sa Facebook page. May kanya-kanya kaming Facebook page ng mga reseller ko. So, ayun nga, isipin ng mga tao na iba't ibang company itong mga to. So, pagandahan na lang ng offering. Pero in reality, iisa lang ang head. Kumbaga sa paningin ng iba, magkakalaban kami, pero in reality, iisa lang kami. Ganun yung strategy. Ito, another information din, knowledge na din. Yung sa plates 1, di ba, temporary plate siya. So, ginawa namin and, ano ba, ginawa ko is, yung sistema kasi ng gobyerno sa atin, mabagal eh. So, ginamit ko yung opportunity na yon para kumita ng pera na hindi ako makakasagasa ng kahit sino and hindi illegal yung ginagawa ko. Ayun, ganun lang naman yung strategy na ginawa ko. At saka yung product kasi namin, hindi siya parang damit na hindi mo need. 'Di ba? Kasi kunyari ako, may damit ako. So bakit pa ako bibili ng damit? Hindi ko naman need yung damit na yan. Kasi itong plaka na ginagawa ko, necessity siya ng mga tao. Lalo na pag may mga sasakyan ka, ganito, or bago yung sasakyan mo. Kahit hindi mo siya endorse, bibili at bibili pa rin yung tao sa'yo. Kasi nga, kailangan nila yan. Kasi pag wala sila niyan, mahuhuli sila sa daan. Ano? Since 'di ba nagma-mass production kayo, ilan Mm. kayo sa team or ilan yung employee na hinahawakan? And also as a business manager, paano mo hinahawakan yung mga ganong responsibilities? Yung mas maraming tao, tas dalawa pa yung business niyo. Mm. So, sa ano naman kasi, sa production naman, kasi 'di ba sabi mo nga, dalawa yung business na hina-handle ko. Ano naman yan eh, like yung kanina sinabi ko, iisa lang naman sila. So, iisa lang din yung production nila. Then, sa pagma-manage naman ng production, hindi ka na maguguluhan dyan kasi nga, may sistema ka nang ginawa. Kumbaga yung sistema na yun, ayun na lang yung susundin nila. Na hindi mo na kailangan magmando, hindi mo na kailangan sabihan yung kung ano yung gagawin mo. Kasi may sistema ka na ginawa. Kunyari, yung katulad nga ng sinabi ko, yung mga reseller ko, Monday to Friday, naghahanap sila ng kliyente, tumatanggap sila ng kliyente. Then, after nun, Saturday, yung iba, magsisave sila sa mga folder, yung mga ginagawa, yung mga kailangan gawin na plaka. Then, after naman nun, Sunday, ginagawa na yung plaka. Kumbaga, piniprint na siya lahat-lahat. Then, after naman nun, Monday, nire-repack na namin siya. Then, after naman nun, Tuesday, siniship out na namin siya. So, hindi sila mahihirapan kasi nga, unti lang naman kami sa production. Sila pala kasi sila lang yung nasa production, ako nandito ako. So, unti lang naman sila sa production. So, ang ginagawa nila talaga is teamwork talaga at saka sistema. Kasi kung wala kang sistema na sinusunod, kahit gaano pa kaunti yung item na na-order sa'yo, magtatagal at magtatagal ka. Hindi katulad na may sistema ka, kahit gaano pa karami yan, tuloy-tuloy yung daloy nung production na ginagawa nyo. Hindi siya nauudlot, hindi siya na sisira kasi nga may sistema ka na talagang ginawa mo na. Kumbaga, yung sistema na yun ayun na yung pinaka holy grail ng ng business nyo para hindi masira yung flow Oo. ng business nyo. Same quality o Ayan. same quality. Oo. Parang ano na, no, may routine, yun na yung pinaka-routine nyo, no? Ayun na yung pinaka-routine. Ilan na yung resellers in total as of the As of now, 23. Oh, madami na. like deliver kayo buong nationwide? Like, Nationwide. Umaabot ba kayo ng international or dito lang muna kayo Hindi sa pa. Philippines? Dito lang sa Pilipinas. Mahirap sa international eh. Paano mo minomotivate yung mga team members mo? Lalo na syempre yung quality ng work na ma-maintain ba? Tsaka parang, syempre kapag nag-work, hindi naman pwedeng work lang. Pero paano mo ma-maintain as business owner yung pagkakaroon ng healthy environment? Paano ko sila minomotivate? Mm. Siyempre pera. Lahat ng tao na-motivate ng pera. Ayan. Oo nga naman. Bigyan mo sila ng good commission or deal para naman ganahan sila. And digit sa lahat ito, transparency sa mga nakakasama mo sa negosyo. Kasi if wala kang transparency sa mga nakakasama mo sa negosyo, ito yung balang araw na sisira sa negosyo mo. And siguro good advice na rin, ayun, yung ina-advise ko sila sa mga ginagawa nila, sa mga kailangan nilang gawin. Ano naman? In terms of transparency, since nabanggit mo siya, parang how do you practice sa business niyo yung transparency? In what way? How Kunyari, transparent? di ba, ako may mga reseller ako. So, kunyari ikaw reseller kita, nakakulay pink. Dalawa pala kayo nakakulay pink. Kasi Patricia yan. Lahat na talaga kami. Ay, oo nga. Di ba? Wait lang. Si Patricia, kunyari reseller kita. Kunyari apat kayo reseller ko. Si number 1, 2, and 3, and 4, naka 40 clients sila. Pero, hindi nila alam na 40 clients sila. So, ang ginagawa ko, lahat yan naka-record sa akin. Ina-excel ko yan, isa-isa. Kada kliyente nila, ina-excel ko isa-isa. So, kunyari, pag nagbigay na ako ng commission sa kanila na, kumbaga, sahod nila, tawag na sahod, pinapakita ko sa kanila yung mga kliyente na nakapagbayad na natanggap ko na yung pera, tapos bibigyan ko na sila ng commission. So, makikita nila sa Excel na yon
na, ito hindi ko pa nakukuha yung commission nito, ito hindi ko pa rin nakukuha yung commission nito. So, i-update nila ako. Dun pa lang sa Excel na yun, magkakaroon na ng transparency na between sa mga reseller mo. Kasi mahirap yan, eh, 'pag wala kang 'pag ano, word of mouth lang, ayun yung nakakasira sa negosyo, yung word of mouth. Yung, ikaw nagkaroon ka ng 40 client, ito yung commission mo, gano'n lang. Wala kang pinapakita sa kanila na ano. Kasi hindi rin talaga dapat pairalin sa negosyo yung trust. Talagang transparency dapat talaga. Ayun. And ayun lang naman yung Kasi ginagawa ikaw namin. yung transparency. Mm. Oo, kasi ikaw yung transparency, doon lagi susunod yung tiwala sa yung client mo, Mm. yung members mo. At saka for the record na rin kasi yun, para alam nila na walang dugaan, walang lamangan na nangyayari. Ayun lang naman. Ano naman yung mga ups and downs na na-encounter mo sa mga previous or present as a manager? So, paano mo siya hinandle and paano mo siya binabalance? Mm. Siguro yung pagta-trial and error mo sa mga ginagawa mo para lang gumanda pa yung takbo ng negosyo mo. Yung pros naman nito for me, ng pagiging leader or business owner. Actually, wala siyang pros, eh. Puro cons yan or downs. Kasi kahit sabihin mo na success na yung negosyo mo, you'll always think na ano yung cons or downs nito after a day, a week, month, or years. Aminin ko, oo, masarap maging business owner yan, masarap kumita ng pera. Pero there's always a downside with that. And lagi niyong tatandaan, lahat ng ginagawa natin, may negative effect yan. Ayun lang naman. Yun. Kung mga team kasama mo sa trabaho ay namo-motivate ng pera, kayo naman po, paano kayo namo-motivate sa work? Yan. Pera din. Pera din. Pera din. Oo. Joke lang. Siyempre, na-motivate ako sa mga pamilya ko. Sila kasi lagi yung sumusuporta sa akin. Yan, kasi pagdating sa negosyo, kahit bumagsak ka man or umasenso, pamilya mo pa rin yung malalapitan mo. And siyempre, nagmo-motivate sa akin yung gastusin, bills. Yan. Kasi kung madami kang gastusin or bills, mamo-motivate ka talagang magtrabaho. Totoo. Lalo na kapag marami kang gustong bilhin for yourself. Tama nga naman. Parang ang galing, no? Ang galing kasi pag tumatagal yung yung usapan natin, may mga natututunan din tayo sa ano natin, dun sa kay Carlos kasi syempre kailangan din natin yung mga ganito ba na marinig yung ganitong experience mula dun sa Insight. 'di ba? Ilang years na rin na yung company nila. Ang galing. Just in nag-pursue kami mag-business Oo. aside from maging Oo, ang dami namin natutunan sa'yo. Yes. Pero before we continue wait lang kasi may link kasi yung Zoom. So, Oo. can we cut muna tapos rejoin ulit Isend sa ko. another activity. So, we can Sige. continue. So, Di 3 naman months ako na di naman ako makakapag so siyempre pera pa din talaga, ma-motivate ka talaga magtrabaho. Ayun, 'pag marami kang bayarin. Ayun lang naman. So, ano naman, Ayan. So, we're back again. Sorry for the yun, next question naman. As a manager or business owner, how do you measure success? At what point of the business na masasabi mo na successful na siya or on the line na siya na nakalagpas na siya sa challenge na hindi siya malulugi? Kasi 'di ba, pag nasa startup level ka pa, nandun pa yung threat na possible na bumagsak yung business, yun. So for me, yung success, siguro yung di mo na titignan yung orasan. Di mo na Mm. titignan yung presyo lahat ng binibili mo. Yung nabibigay mo yung gusto ng pamilya mo lagi. Yung nag-generate ka na ng income kahit tulog ka ganun. Ayun yung parang success sa akin. Saka hindi mo na pinoproblema yung pera kasi lahat ng tao, lahat yan problema pera. Kahit mayaman ka, problema mo pa rin pera. Yan. Kahit mga estudyante tayo, minsan pinoproblema natin pera. Ayan. So, siguro Wala isa akong pera. din Sorry, wala akong pera. Oo. hindi siguro, kasi nabanggit mo din kanina, yung tiwala ng kliyente, siguro isa rin yun sa mapapasok natin as success mo kasi bumabalik yung kliyente mo sa'yo. Hmm. Diba? so for next question naman po ulit, what are your strengths and weaknesses? So, can you share at least siguro mga 3 or kayo po bahala? Joke lang. And paano nyo na-handle yung mga weaknesses na yun? Time, oras, yan ang weakness ko. Kasi time management sa negosyo, napaka-importante niyan. Pag wala ka nito, asahan mo bagsak negosyo mo, which is kahinaan ko siya, yung oras. Kasi mahirap ako mag-time manage. And pag nagnenegosyo ka, sira body clock mo, sira yung orasan mo, wala kang malay sa panahon, feeling mo lagi sobrang bilis ng oras, tapos kailangan mo pala may gawin pa, tapos wala ka ng oras. Tapos pag nagnenegosyo ka, magaling ka sa oras or sa pagmamanage ng time mo eh. Pero kahit gano'n naman na mahina ako sa time management, nakakaraos pa din naman. And siguro yung strength ko naman is madali ko ma-handle yung mga stress ko sa work yan. Para ano yung message mo sa mga taong gusto din mag-business in the future? Parang Mapapanood ng TTS to. Mapapanood ng buong TTS. oo, talagang Huwag niyo papanood tuloy. sa class namin. Ay, hindi pwede. Sa kanila, huwag Hindi nila ituloy. Huwag nila ituloy. Kung magnenegosyo sila, huwag nila ituloy. Joke lang. Simple lang naman. Ano? Maging responsable ka sa lahat ng ginagawa mo. Akuin mo ano yung mga mali mo. Ayun, maging responsable ka. Siyempre, surround yourself with good and honest people. Ayan, kailangan yan kasi sa negosyo. Lastly pala, walang tatalo sa magandang pakikitungo sa tao. Ayun lang naman. Thank you so much. Yeah, thank you so much for your time. So, you can promote your business FB page or any social media accounts here. Kasi Gusto nyo ng mga wall decor, message nyo lang ako or yung page ko, Plates1 or
para mas madali ko kayo meter.